Okay, purihin po ang Panginoon. Isa na namang araw ng ating Diyos at alam ko na sa pagka-araw ng ating Panginoon ay may nakahandang pagpapala ang ating Diyos. Amen? Alam ko, hindi baliwala lang yung pagpunta nyo rito. Amen? Alam ng Diyos na ang araw na ito ay araw ng pagpapala. Amen? Yung pa lamang hininga natin, it is an evidence na ang Panginoon ay mabuti sa atin. Ano? Talagang napakabuti niya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Sapagkat nasa bahay ka ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Diyos na buhay, yung palakpak po ng matagumpay. Amen? Kanina, ramdam na ramdam natin sa ating pag-aawitan yung presensya ng Panginoon. Alam nyo, talagang yung lingap, talagang grabe. Wala na talagang papantay pa sa ating Panginoon. Okay? So, hindi na pagtatagal, purihin ang Panginoon on behalf of our pastor, our beloved Pastor Melvin, and to all the leaders of JC Masi Church. Narito po ang inyong lingkod upang muling gamitin ng ating Panginoon. At naniniwala ako na meron na muling nakaabang na pagpapala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa lugar na ito, maging sa online na makakapanood ng preaching na ito. Amen? So sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of Philippians. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Philippians chapter 3, verses 13 to 14. Ganito po ang sinasabi. Brethren, I count not myself to be apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us bow our head and let us pray to God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito sa aming buhay, sa aming kalakasan, maging sa araw na ito, sapagkat ang araw na ito ay araw mo, Panginoon. Muli ka makakapangusap sa amin at makikinig kami, dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, Panginoon, bilang iyong lingkod, ako po'y nagpapakababa, hinihiling na gawin mo po akong vessel of honor ngayong araw na ito. Gamitin mo akong mouthpiece of your word. Let the power and the anointing of the Holy Spirit be upon me. Huwag ang makita yung aking sarili, kundi ikaw, Panginoon, nagagamitin mo lamang ako bilang daluyan ngayong umaga pong ito. At naniniwala kami, dakilang Diyos, wala pong puwang ang anumang distraction o anumang gawa ng dyablo sa lugar na ito o sinumang masamang espiritu na gustong umagaw ng pagpapala. Sinasaway po namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Wala po siyang karapatan sa pangalan ng Panginoong Yesus. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito'y kumpleto naming matanggap ang iyo pong pagpapala. And Lord, we believe narito ang iyong banal na espiritu at ikaw po ang maglilid sa amin hanggang sa matapos ang pangangaral na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus, and everybody says, Amen and amen. Okay, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Okay, sige po, pumesto na tayo. At tayo po'y magpapasimula na sa salita ng ating Panginoon. Alam nyo, our topic for this morning is entitled, Sumakses Kae. The true meaning of success. Siguro napapanood nyo o dumadaan sa mga wall nyo yung isang babae, Sumakses Kae. Nai-imagine ko, bigla akong sumakses. Di ba? Napapanood niyo yun? At merong may mga picture siya na kumakalat sa social media. Kaya, biglang nangusap sa akin ng Panginoon, gamitin mo yung topic na yan para makita at mahayag ang tunay na meaning ng success. Sabihin mo sa katabi mo, success. Ayan. Okay, simulan na po natin mga kapatid. What is the meaning of success? Pag sinabing success, for some,
It means achieving a small goal or victory for the day or promotion. Amen? Yung iba naman, nag-CR lang, success. Matagal nang inipon biglang nailabas. Success. Pero sa iba, it is achieving a small goal. Victory of the day. Na-promote ako, success. Others may view it positively impacting society. Nagkaroon ako ng impact sa aking society. Nagkaroon ako ng successful life. At sa iba naman, it is earning a college degree. Mga valedictorian, summa cum laude. Talaga namang, sino ito mga summa cum laude? Yung may mga award nung sila po ay nag-aaral. It is a success sa atin, ano? At alam naman natin, sa mga nakalipas na mga graduation day at sa mga nakalipas na recognition day, marami po ang mga proud na mga parents, mga kapatid, o mga mahal sa buhay na umaakyat sa stage habang sinasapitan yung kanilang mga anak o mga mahal sa buhay, and they feel that this is a success sa kanila pong buhay. At yung iba naman, ang success sa kanila is increase of businesses and wealth. But what is the meaning or the true meaning of success? Yan po ang pag-aaralan natin. And how do I make sure I become successful in life? Gusto mo ba maging successful ka sa buhay mo? Ibig sabihin, isa kang matagumpay, isa kang talaga namang masasabi mo na satisfied ka sa buhay mo, no? At ang pangatlong tanong, what is the best key to success? Amen? Yan po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Na nangangahulugan, magkakaroon po tayo ng tunay na kahulugan ng tagumpay sa ating buhay. Successful life. What is the true meaning of successful? Yung success, ano? Alam nyo, habang nakikita ko yung mga nasa stage, ano? Bigla namang merong nakita ako na mga post regarding doon sa mga high school reunion. Ano? May mga high school reunion o kaya may mga elementary reunion, batch reunion. At alam nyo, sa tuwing maaalala ko po ang batch reunion, sama-sama yung ating mga kaklasmate, ano? At kapag ka nagkatipon-tipon na, naku, kanya-kanya na ditong pahanginan. Oy, kamusta ka na? Tagal natin di nagkita, kamusta? Ano trabaho mo ngayon? Ano natapos mo? May business ka ba? Kanya-kanya po silang pakitaan ng kanilang successful life, ano? Nung kanilang mga career, nung kanilang mga businesses, yung kanilang mga natanggap sa buhay, may maayos na pamilya. Yan ang kwentuhan. At natatameme yung mga yung mga halos para bang feeling nila na sila ay walang naabot sa buhay. Amen? Isang malungkot na bagay kapag ka nagkaroon ng reunion, yung iba, ite-text lahat, i-message lahat ng kabatch, at yung iba naman magme-message, hindi ako makakarating kasi wala akong pamasahe. Na kayo ng ganon? Pwede bang ikaw na lang sumagot sa akin kasi wala ako eh. Ako'y tambay lang. Amen? So dito, habang nagkakaroon po ng reunion, kanya-kanya na pahanginan, kanya-kanya ng pataasan ng kanila pong mga na-achieve sa buhay. Pero, ano pa talaga ang tunay na meaning ng success bilang isang tao o lalong higit bilang isang mananampalataya? So, sa isang reunion, kanya-kanyang kwento yan. At ngayon, bibigyan ko rin kayo ng iba't ibang tao o iba't ibang kwento ng kanilang buhay pagdating sa kanilang thought about success. Number 1 is King Solomon's thought about success. Alam niyo po ba, itong si King Solomon, walang papantay dito pagdating sa lahat ng mga haring nauna at sumunod sa kanya. Yan ay binanggit po ng Bible. Solomon used his wisdom to gain wealth, acquired everything luxuriously
in his life and became famous. Walang ibang tutulad, alam niyo po mga kapatid, pagdating kay Solomon. Ipakita natin yung kanyang mga ginawa na masasabing po pwede niyang ipagyabang. Po pwede niyang sabihin na siya ay successful na person. Ang sabi ng mga ngaral, 2:4 hanggang 10, nakagawa ako ng mga dakilang bagay. Nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Verse 5, gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Verse 6, humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng mga pandilig sa mga pananim na ito. Verse 7, bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Para bang nagkukwento, pinapakita yung kanyang successful life. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasing dami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Verse 8, nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto. Mula sa mga lupaing nasasakupan ko, marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. 1,300 sa mga prinsesa. At yung concubines, 700. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol sa babae. Di ba kapag medyo may reunion tayo, ay, yan ba yung misis mo? Parang drum naman. Ayun naman isa, yan ba misis mo? Parang isang pirma na lang ng bulate, bibigay na. Di ba? Parang papayabangan sila, pero pagka, grabe talagang, grabe ang pagkakaakbay at pagkaka-holding hands kapag ka sexy, napakaganda. They are proud. No? Na ipinagmamalaki yung kanilang success life. Amen? Ano pang nangyari? Verse 9, higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Kung may pagmamalaki mga kapatid, grabe si Solomon. Pagdating doon sa success ng buhay niya, para bang wala nang papantay, halos nasa kanya ng lahat. Maging kagwapuhan. Amen? Habulin siya. Amen? At anong sabi niya? Verse 10, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugot ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Amen? Yan. Grabe. He enjoyed his life. Kasi feeling niya, grabe na. Ito na yung successful life na talagang grabe. Amen? At alam nyo, sinabi niya, mga ngaral 8:15, sabi niya dito, kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Enjoy your life. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Habang buhay ka pa, ibigay mo. Yun ang turo ni Solomon. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapakapagod sa mundo. Bakit mo pipiliing magpakapagod? Yan ang turo ni Solomon. And that is his thought of success life. Amen? So isang kwento yan. Totoo nga ba talaga na successful ang buhay niya? Pangalawang kwento. Ito, the rich fool thought about success. Ito na naman, merong tumayo, biglang nagkwento na naman din. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa rich fool na ito. Isang hangal na mayaman, Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Verse 17, kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Verse 18, alam ko na.
Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Ano yung mapupunan nyo sa kwentong ito? Puro ako, no? Gagawin ko, ipagigiba ko, magpapatayo ako, doon ko. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili. Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magsaya. Anong napunan nyo? Parehas sila. Nino? Ni Haring Solomon. To enjoy life to the fullest. Amen? Ano nangyari ngayon? Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabiring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ang sabi ng Panginoon, ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang akala ng tao, because they have a lot of things in their lives, kayamanan, maraming mga bagay na meron, karunungan, akala nila that is the meaning of successful life. Pero sinabi ng Panginoon, it is a fullest life. Amen? So, dalawa na kwento. May isa pang pong mayayaman na meron ding kwento. Ito, kilala nyo. Alam nyo, very, very familiar po ang binabanggit ko ditong istorya. The rich man and Lazarus. Tingnan natin itong pangatlong ito. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit. Sino ditong mahilig sa mga mamahaling damit? May mga signature, mahilig sa mga makukulay, mahilig sa talagang pag nagsuot para bang yung etiketa halos inilalabas eh. Talagang nakatago na, palalabasin pa talaga etiketa para lang mapuna na talagang signature. Yung sombrero, hindi tinatanggal yung yung mga etiketa, yung mismong, ipinapakita talagang original. And that is normal sa maraming tao. Amen? Katulad nitong mayaman na to, Lagi daw itong nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Alam nyo, grabe ito. Kung anong magustuhan niya, ipaghanda nyo ako ng litsyong baboy, litsyong baka, kung anong maibigan niya talagang ibibigay sa kanya, Anong nangyari ngayon? May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro. Natagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Anong ginagawa niya? Sa hangad na matapunan man lamang ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Dalawang uri ng tao, isang mayaman. Anong napunan nyo dito? Kapag mayaman ang pinag-uusapan, walang pangalan. Hindi nyo napuna? Pwede namang sabihin, mayamang si Cordapio. Wala eh. Mayaman, pero yung pulubi, may pangalan, si Lazaro. Tingnan natin, ituloy natin, Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Anong nangyari? Nung pagkamatay, may nagdala. Anong nagdala? Mga anghel. Ito naman, sumunod. Namatay rin ang mayaman at, ano na po na nyo? Inilibing. May nakita ba kayong anghel na nagdala? Meron ba kayong napuna na si Lazaro inilibing? Meron bang nasulat dito? Wala. Maaring hindi na nailibing nga eh. Baka nabulok na nga lang sa isang tabi yung si Lazaro. Pero ang pagkakaiba, nung naroon sa lupa, puno ng pagkasakit, kahirapan, nung namatay, titingnan natin.
Itong mayaman naman, puno rin ng lahat sa buhay. Pero nung namatay, walang anghel na nagdala. Pero inilibing, ibig sabihin, napakaganda ng libing dito. Amen? Siyempre, hari siya eh. Talagang grabe. Marami siyang mayaman siya eh. Siya yung hari ng kanyang buhay. At talaga namang grabe, Pero si Lazaro, wala tayong nakita na inilibing. Amen? Makikita natin, siyempre yung mayayaman, grabe, ang daming nanonood doon, ang daming nadatingan, mga kilalang tao. Pero itong si Lazaro, wala ni isang tao na nabanggit. Pero, ituloy natin kung ano nangyari. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sino nagdurusa? Yung mayaman. Sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro. Ayun na. Sa piling ni Abraham, anong nangyari? Si Lazaro na pulubi, napunta saan? Sa lugar ni Abraham. At itong mayaman, na puno ng lahat sa buhay, napunta sa lugar o daigdig ng pagdurusa o daigdig ng mga patay. Anong sinabi ngayon ng mayaman? Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro. Talagang piling mayaman pa rin, Talagang nag-uutos pa rin, Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. This is the true message of the hell. Kung inaakala ng tao na walang after death, that is wrong. After death, merong pupuntahan ng tao. Kung inaakala mo na kaya mo nang i-spend ang buhay mo sa mundong ito, there is one day na magiging araw na kukunin ang iyong buhay. Una-una lang po yan. Amen? And the question is, saan ka kaya pupunta? Tingnan natin kung ano nangyari ngayon. Nag-utos, Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka. Lahat ng nagpasasa. Merong message sa iyo ngayon ang Panginoon. Lahat ng ini-enjoy ang buhay kahit mali na ang ginagawa, nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan, subalit ngayon ay inaaliw siya rito. Samantalang ikaw namay nagdurusa riyan. There is an opposite situation na nangyari sa dalawa. Kaya alam mo kapatid, kung inaakala mo ngayon na ang sitwasyon mo parang aping-api ka, parang ang sitwasyon mo nahihirapan ka, hindi ka dito sa lupa lang. May langit ka na pupuntahan, and that is the place where the Lord is with you. Amen? So nakita natin dito, inaaliw siya. Si Lazaro, anong kasunod? Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Amen? Ngayon, anong makikita natin dito? Meron daw pagitan. Hindi po pwede sabi dito, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. It means there is an eternal destination. Once na ikaw ay namatay at nahusgahan ka, that is your eternity. And if you are there, ang sabi po ni Abraham, hindi ka na po pwedeng makatawid. Doon sa lugar ni Abraham, at yung nasa lugar ni Abraham, hindi po pwedeng tumawid sa lugar ng pagdurusa. Because that is your eternal situation or destination. Kaya dapat bilang tao, pinag-iisipan po natin ito. Sabihin mo sa katabi mo, pinag-iisipan mo ba yan?
Pinag-iisipan mo ba kung saan ka pupunta after your life? On this world. Amen? Ano't anong sumunod? Sabi diyan, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinapakausap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Anong napunan ninyo? Yung pangalawa, nakiusap na pero nag-uutos pa rin. Amen? Lumaking mayaman at medyo mataas ang tingin sa sarili. Pero may pakiusap naman. Pakiusap po ang mga Abraham. Kung papuntahin nyo na lamang po si Lazaro sa bahay ng aking ama. Bakit pinapupunta? Tingnan po natin. Sa aking 5 kapatid na lalaki, meron pa palang 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Laging nasa huli po ang pagsisisi, mga kapatid. And if you are there already, hindi ka na po pwedeng kumatok-katok sa Panginoon at sabihin, pwede bang ilipat mo ako sa langit? No. That's why you are so blessed. Sabi mo sa katabi mo, you are so blessed. Because you are in the house of the Lord and you are giving your time to the Lord. You are spending your life for eternity in heaven. Kaya alam nyo, kung ano ang pinapractice mo dito sa lupa, that is your practice kung saan ka pupunta. Kaya kapag hindi ka marunong umawit sa Panginoon, para bang nahihiya ka, hindi ka po pwedeng panglangit. Amen? Hindi po pwedeng Kristyanuhan. Mapupunta ka sa langit-langitan. Hello? Amen? Ang gusto ng Lord, maging totoo ka, sumampalataya ka, maglingkod ka ng totoo, magtiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo sapagkat may langit na nag-iintay sa'yo. Amen? Sa bandang huli, nagsisi na siya. At naisip niya, may 5 pa pala akong kapatid. Pwede bang suguin? Pero ano sagot ni Abraham? Ni amang Abraham? Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta, iyon ang kanilang pakinggan. Amen? Alam niyo po ba, nobody can complain to God kung bakit hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Now, even in the social media, even in your house, even in the television, o saan mang newspaper, hindi po pwedeng walang spiritual na maririnig. And it's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Kaya ang nangyari dito, he enjoyed his life to the fullest. But one day, sabi ko sa inyo, may one day kinuha at ito ang nangyari. Ang sabi, so ano ang makikita natin dito? Once na ikaw ay namatay, hindi ka na po pwedeng bumalik. Brother Dennis, sino yung nakikita ko na naghuhugas ng pinggan, kumakalabog? Mumu ba yun? No. Once the soul is judged by God, hindi na siya po pwedeng bumalik. Sino yung nakita ko, Brother Dennis, kumakalampag, kumakatok. Yung sipol niya katulad ng sipol nung tatay ko na namatay. That is a familiar spirit. Meron po tayong espiritu nagbabantay sa atin from the beginning. Nung bata tayo hanggang sa lumaki. Alam niya ang lahat ng ginagawa mo. At yun ang nagpapakita, yun ang nakikita at nagpaparamdam. Hindi po yung kaluluwa. Ano sabi diyan? Hindi po pwedeng bumalik Amen? At ang isa pa doon, hindi po pwedeng tumawid. That is your final destination. Anong sagot ngayon? Verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Verse 31,
Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So it is up to us. Kung iyong pakikinggan ang mensahe ng Panginoon sa iyo na lagi mong napapakinggan. Yan lang po ang hindi tinanggal sa atin ng ating Lord, the free will to choose. Kaya nga hindi ka pinipilit eh. Pero merong pumipilit sa'yo pero ayaw mo magpapilit. Pero pag may iba namang pumipilit sa'yo, pilit na pilit ka. Lalo na kapag ang pupuntahan ay pero enjoy your life. Amen? Pagka Bible study, masakit ang ulo ko. Masakit ang ngipin ko. Kung ano-anong dahilan. Pero pagka merong kainan, merong mga party, sige, 1 minuto, nandiyan na ako. Ang bilis. Pero pagdating ng panahon, tandaan natin, wala tayong may dadahilan sa harapan ng Panginoon. So what is the meaning of this? This parable shows that worldly and earthly possessions are of no benefit in the afterlife. Alam nyo yung lahat ng inipon nila? Yung 3 mayamang sunod-sunod na binanggit ko sa inyo, nadala ba nila sa kanilang hukay o sa pupuntahan nila? No. Ang sabi ng Panginoon, hubad kang naparito sa mundong ito, hubad ka ring babalik. Dumating ka rito sa lupang ito na walang dala, babalik ka rin sa husgahan ng Panginoon na walang dala. Amen? Kaya anong sabi ni Haring David? Sabi niya, mga awit, 37 verse 1 to 4, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang mga gawa. Ang problema sa atin bilang tao, parang inggit na inggit tayo kapag grabe. Laki ng bahay niya, mansyon. Buti pa siya. Buti pa siya, ang ganda ng asawa niya. Buti pa siya, ang gwapo ng asawa niya. Dapat ganyan yung asawa ko. Ito, ang pangit ng asawa ko. Mainggitin tayo. Amen? Pero dito, ipinapakita, ang sabi ni David, wag daw nating kainggitan yung mga yumayaman sa mali nilang pamumuhay. Wag nating kainggitan ang kanilang mga gawa. Verse 2, sabi diyan, katulad ng damo sila'y malalanta, mamamatay din pala sila. Kinainggitan mo, pero mamamatay din sila tulad ng halamang matutuyo. Hindi panghabang buhay ang kayamanan ng tao. Hindi panghabang buhay ang kasikatan ng tao. Hindi panghabang buhay ang bagay na meron ka. Iiwanan at iiwanan mo. Kaya ang sabi ni Haring David, huwag mo silang kainggitan. Verse 3, ang sabi niya, umasa ka sa Diyos. Lahat ng umaasa sa Diyos, magsabing Amen! Hallelujah! Ang pinaka-the best yung umaasa sa Diyos. Naniniwala ako, si Lazaro, bagamat hindi inilagay yung kwento niya, but I know, umasa sa Diyos. Bagamat yung pag-asa niya, hindi niya nakita ng literal sa buhay niya sa mundong ito. But in his second life, nakita niya yung kaginhawahan. At anong sabi diyan? Ang mabuti gawin. Aanhin mo yung ang laki ng kita mo pero pinagmulan ay kasamaan. No. Mas mabuti yung kainin mo. Alam nyo, yan ang mga batas ng may mga paninindigang mga tatay. Kahit na tayo'y magdildil ng asin, wag lang tayong magnanakaw. Di ba? At yan daw ang sabi ng Panginoon, sabi ni Haring David, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lipain. Kapag umasa ka sa Diyos, ipinagkatiwala mo, ginagawa mo yung mabuting ipinapagawa sa iyo ng Diyos, isang araw mananahan ka saan? Doon sa ligtas na lupain, and that is heaven! Palapakan nga natin ang Panginoon. Hindi ba kayo excited? That one day, bagamat naghihirap ka dito, bagamat ikaw ay dumadanas ng matinding kahirapan, pagkukutya ng tao, pero dahil sa ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, one day, you will inherit the kingdom of God. Ano pang sabi? Awit 37, verse 3, kay Yahweh mo hanapin yung kaligayahan. Amen?
Kasi ang hinahanap natin, kaligayahan yung magpapaligaya sa atin. Iniiwanan naman tayo. Hello sa mga iniwanan. Naghanap ng mas sexy sa'yo, mas maganda, mas guwapo, mas mayaman sa'yo. Ang sabi ni David, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo'y iyong makakamtan. Woo! Amen! Ang sarap na maging ang buhay mo, parang ang saya ng buhay na ang iyong ginagawa, pagsamba sa Panginoon, pakipag-usap sa Panginoon, ginagawa mo, tatrabaho ka, nagtatapat ka, ginagawa mo sa Panginoon. Ang saya ng buhay. Because one day, ang tatanggapin mo yung buhay na walang hanggan, kapiling ang Panginoon. Anong kasunod? Verse 4, sa harap ni Yahweh ay pumaratag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang mga gumiginhawa sa likong paraan, umanlad man sila. Huwag kang mainggit, kapatid. Kung anong meron ka, that is the blessing from the Lord. At alam niyo, kapag nakita ng Lord na nagpapasalamat ka, dadagdagan ng Panginoon. Talapakan nga natin ng Panginoon. Pero pag manok na naman, manok na nga, talagang grabe, gireklamo ka pa. So, samantalang yung iba, walang makain. Amen? Wala, puro manok na lang lagi, puro baka na lang. Wala bang lechon? Grabe, no? Makontento ka daw, huwag kang mag-alala. Amen? So sa lahat ng tatlong yon na mayayaman at lahat ng puno na talagang in-enjoy ang buhay, masasabi nyo ba na nasa langit yun sila? Mabuti pa si Solomon, nagsisi sa bandang huli, pero yung dalawa, wala. Amen? Ito yung panghuli na gusto kong gayahin natin. Apostle's thoughts. Apostle Paul's thought about success. Basahin natin yung verse natin. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ano ang bagay na meron si Paul na dapat meron tayo? Una, Paul developed a proper attitude. Isang tamang attitude na dapat meron tayo bilang isang mananampalataya. Anong sabi nung unang praise? Sabi doon, I count myself to be apprehended. Hindi ko ipinapalagay na nakuha ko na ang lahat. Anong meaning noon? Meaning, he has not yet attained to becoming like Christ on this earth. Anong ibig sabihin nun? Meaning, lagi niyang ikinukumpara sa Panginoong Yesus ang buhay niya at hindi sa mga taong ang hangad ay makamtan ang lahat sa mundo. Hindi siya naiinggit sa mga gumiginhawa. Ang lagi niyang tinitingnan, ikinukumpara niya yung buhay niya kung ito ba'y kalugod-lugod at kaparehas ng kay Kristo. Amen? Second, Paul set goal in his life. Meron siyang goal. Hindi suntok sa buwan. Suntok sa hangin ang kanyang buhay. May goal ang buhay na tinatakbuhan niya, nilalakaran niya. Anong sabi niya doon sa sunod na praise? But one thing I do. May isa siyang goal. And what is that goal? Paul forget the past. Lahat ng may past, kalimutan mo na. Amen. Lalo na kapag masakit, kalimutan mo na. Huwag mong pabalik-balikin. Mag-iiyak ka lang. Masasaktan ka lang. Amen? Forgetting those things which are behind. Ang sabi diyan, anong kanyang kinalimutan? Next, his failures. Yung kanyang mga pagbagsak, kinalimutan niya. His mistakes. His stumbles. Yung kanyang pagbagsak, pagbaligtad.
pagkatisod, and even his worldly careers. Tingnan natin, ano ba ang careers ni Paul? Tingnan po natin. Philippians chapter 3, verse 4 to 7, doon sa mababa na mga verse, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga pisikal na bagay. Kung iniisip ni naman na siya'y may katuwirang umasa sa ganitong mga bagay, anong sabi ni Paul? Ako'y tinuli sa ikawalong araw mula nang ako'y isilang. Ako'y isang tunay na Israelita. Oh, grabe. Buhat sa angkan ni Benjamin. At totoong Hebreo. Kung sa pagyayabang lang, grabe po ito si Paul, po pwede talaga magyabang. Kung pagsunod naman sa kautusan ng pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Wala kang dito, mabubutasan kay Pablo. Kasunod, ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel. Pinakamataas na tagapagturo ng kautusan. Yun ang guro ko. Para bang nagyayabang dito si Paul, no? Pero hindi daw yan ang ipinagyayabang niya. Kasunod, ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ano pang kasunod? Verse 6, kung sa pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Because I know that is right thing to do. Ipaglaban yung aking natutunan kay Gamaliel at aking usigin yung mga Kristiyano ipapatay. Pero ano nangyari? Kung sa pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang maisusumbat sa akin. Verse 7, ngunit, eto na, ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon, ay itinuring kong walang kabuluhan. Kung meron mang po pwedeng magyabang, ang tindi po ni Paul. Pero ang sabi niya, yung lahat ng mga bagay na yan, hindi ko na yan pinagpapahalagahan. Kasunod na verse, sabi niyan, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Yung lahat ng meron ka, may mas mahalaga pa dyan. At yun yung bagay na nakita ni Pablo. Ano yung mahalaga sa kanya? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. The best thing that you've done in your life is to know who is your Savior. And His name is Jesus Christ. Amen! Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Amen? Yung pinakamahalaga sa'yo, na akala mo the best na para sa'yo. Para kay Pablo, basura po ito. Makamtan ko lamang sino? Si Kristo. Everything apart from Christ, walang kabuluhan. Because one thing is for sure, only Jesus Christ is the best treasure in the world. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Anong sabi niya? Paul, press forward. Hindi siya nanatiling huminto, nakakilala turo, huminto, no! Ipinagpatuloy niya hanggang dulo. Anong sabi niya? Reaching forward to those things which are ahead. Ang tinitingnan ko yung aking kararatnan. Yung aking pararatnan, walang iba kundi ang langit na bayan. Kapiling ang aking tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ano ang gusto niyang ma-reach doon sa ahead niya? What is that? The holiness. Lahat ng gusto ng kabanalan magsabing amen. Ang nire-reach niyang goal is none other but not the riches of this world, but
the holiness. And second is the legacy. Yung meron siyang iiwanan na magandang istorya ng buhay sa mundong ito. And that legacy is the legacy being a servant of Christ. Proud ka ba na servant ka ni Christ? Bakit hindi mo siya palakpakan? Dapat proud ka! Kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka kilala, kahit wala ka ng mga bagay sa mundong ito. But if you have the Christ in your life, that is your legacy. Panay ang pagyayabang ng mga tao sa mundong ito, pero ikaw, ang ipagmamalaki ko is none other than but my Savior, and His name is Jesus Christ. Kasi at the end of the day, ang katatapusan niyan, yung eternal na pupuntahan. At ang pinakamatindi, becoming Christ likeness. That is His goal. Yun yung press forward niya. Ikaw, anong press forward mo? Brother Dennis, gusto ko magtayo ng mansyon. Gusto kong maging kilalang tao. Gusto kong maging presidente ng Pilipinas. Talunin ko si BBM. Ang galing mo naman. Bakit hindi ito ang maging kaparehas nating goal, kagaya ni Pablo? Yung holiness, yung legacy na iiwanan mo sa tao, sa pamilya mo, and to be Christ-likeness. Anong sabi niya? Romans chapter 8, verse 18. Sabi ni Pablo, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Huwag mong ipagpapalit yung ginagawa mo dito. Alam niyo, kaya kahit tayo pagtawanan, kahit tayo maliitin, kahit tayo ay pagsalitaan ng kung ano masasakit, huwag niyong pansinin. Ang mahalaga, napukaw mo ang atensyon ng ating Panginoon. Maligaya siya, masaya siya because you are here. You are hearing the Word of God. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Hindi kayang ihambing ang pagtitiis, ang kahirapan, ang mga bagay na wala ka. Hindi po pwedeng ihambing doon sa lugar na pupuntahan natin bahalang araw. Anong sinabi niya? 2 Corinthians 11:16, inuulit ko, huwag isipin inuman na ako'y hangal. Ngunit kung gaanoon ang akala ninyo tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang ng kaunti. Anong ipagyayabang? Itong ipinagyayabang ni Pablo, tinampon ninyo. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo. Ito na. Ito ang kanyang ipinagyayabang. Hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Ano pa? 3 ulit kung naranasang hagupitin ng mga Romano. Bukod sa Hudyo, sa Romano humahagupit. Minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi lulutang-lutang sa dagat. Verse 26. Sa maliit kong paglalakbay, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at mga hintil, sa mga hintil. Mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Verse 27, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod. Malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Yan ang ipinagyayabang niya. Na nakayanan niya because of the grace of God. Ikaw, konting sakit lang ng ulo, hindi ka na kaagad makadalo.
Amen? Hindi lang sinagot yung panalangin mo, hindi na ako dadalo. Pero si Paul, ang tindi. Why? Because Paul keep his priorities straight. Hindi nababago ang goal niya. Kahit pa masaktan siya, kahit pa maliitin siya, kahit pa ano pong gawin ng tao sa kanya. Ang goal ko, makamtan ko na makasama si Kristo. Anong sabi niya? I press toward the mark for the prize of the high calling of God. The best and the high calling of God is to be a servant of God. Kung success ang pag-uusapan, the highest calling is to worship our God. Kung inaakala mo yung pagiging doktor mo, engineer mo, nurse mo, o anumang pinakamataas na degree mo, there is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, O Lord. I live to worship you. Alam niyo, ang highest calling is to be a worshiper of God. That is a successful life if you are being a worshiper of God. Amen? Kaya anong sabi ni Pablo? I set my mind. Sabi niya, set your mind on the things that are above, not on the things that are upon the earth. Ano kasunod? For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Anong sabi? Verse 21, who will transform our lowly body? Yung ating mahinang katawan, yung ating masasakiting katawan, yung ating katawan na nagkasakit at namatay, papalitan ng Lord ng glorified body that it might be conformed to the glorious body of Christ. Ano kung namatay ka sa sakit? Ano kung namatay ka dahil lamang sa pagiging lingkod ni Kristo? That is the highest calling. To be a servant of God, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself. Now, last, what is the true meaning of success? Ipagyayabang mo ba ang meron ka? It is not just about being rich, or being famous, or achieving financial stability. No! It is about living a life that feels right for you and in the sight of God. That is a successful life. Yung matuwid ka sa harapan at sa paningin ng Diyos. Following God's commandments instead of just doing your own will or what everyone else expects to you. Ang pinaka-highest and successful life ay maging kalugod-lugod ka sa paningin ng Diyos. While worldly success is centered on the promotion and gratification of ourselves, biblical success is grounded in obedience to and glorification of God. The best and the successful life na po pwedeng meron ka ay ang sundin at bigyan ng kaluwalhatian ang pangalan ni Jesucristo. Amen?
Anong sabi ng Matthew 16:26? Sapagkat, ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig. Ngunit, mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Aanhin mo ang lahat ng pinag-uubusan mo ng panahon, ang lahat ng pinag-uubusan mo ng atensyon, na iiwanan mo rin lang. Ano ang buhay nitong rich? Yung hangal na mayaman? Anong buhay nitong rich man na nabuhay sa luxurious life? Wala. Ano ang buhay ni Haring Solomon? Anong buhay ni Haring Solomon? King Solomon's conclusion of the whole matter. Alam nyo? Salamat na lang. Nagising sa kahibangan si Haring Solomon. Kakausapin ko ngayon, sino man ang nahihibang ngayon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang status sa buhay. Pakinggan nyo ang conclusion of whole matter ni Haring Solomon. Mangangaral 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sa kabila ng nakuha niya lahat, sa kabila ng meron siya lahat, sa kabila lang siya ang pinaka-famous na hari sa balat ng lupa, isa ang kanyang natutunan na kanyang pinagsisihan sa bandang huli. Ang sabi niya, ang pinaka-the best, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Now, matalino ka bang tao? Successful ba ang buhay mo sa mundong ito? Ulitin natin yung sinabi ni Haring Solomon. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One. Kung kilala mo yung Holy One, you have an understanding. Ang tanong ko ngayon mga kapatid, gaano ka close sa Holy One? Gaano mo siya pinahahalagahan as sa Holy One ng iyong buhay? Kaya ngayon, sa tuwing magkakakita-kita kayo, even yung mga kabats ninyo, even yung kamag-anak ninyo, even yung mga mahal niyo sa buhay, at nagsabi, anong klaseng buhay ang ginugugol mo? Bakit ka laging nasa church? Bakit ka laging simba? Praise the Lord! Buwang! Again ka. Tandaan mo ang sinabi. Ang pagiging matalino ay ang pagkatakot sa Panginoon. Why? Because maraming mga matatalino, wala ang pangalan nila sa mga diploma, kundi nasa aklat ng buhay. Hindi ka man summa cum laude. Maging si summa ka na. Hindi ka man valedictorian. Lagi kang kulelat. Ang mahalaga, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Because success is when Jesus Christ writes your name in His book of life. Amen! Success na ako pagka ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Success is when you acquire the citizenship of heaven, not the citizenship of the famous country. Hahanin mo, makapunta ka dyan.
sa UK. Magkaroon ka ng citizenship sa US. Ang successful na buhay, may citizenship ka in heaven. Amen! Success is when you bring your family to Jesus to inherit the kingdom of heaven. That is a successful life na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yan ang kahulugan kung bakit sumakses ka eh. Amen? Sumakses ka eh. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Sumakses ka eh. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, maaari hindi kayo nagsasalita. Maaari hindi nyo man maamin. Pero ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Maaari, kapag nagkukwentuhan yung mga kamag-anak nyo, naiisip mo, napakababa ko. Maaari naiisip mo, ilang taon ka na dito sa Kuwait, pero wala kang naipundar. Maaari naiisip mo, sana nakatapos ako. Sana may diploma ako. Sana may maganda akong pamilya. Sana. Puro tayo sana. Pero nalilimutan mo na ang tunay na successful life, mga kapatid, nakilala mo si Kristo. Sinunod mo yung gospel ni Kristo. Nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. And you are waiting your citizenship in heaven. At gusto mo ring madala yung pamilya mo para madala mo doon sa citizenship ng heaven. Yan po ang tunay na success ng buhay. Kung iniisip mo, para kapag nagkakasama-sama kayo ng mga kabas ninyo, nung mga kakilala mo, para ba ang liit ng tingin mo sa sarili mo? No! You are the best in the world because you have the Savior and His name is Jesus Christ. Hallelujah! Ang sabi ni Solomon, wala, everything is vanity. Lahat meron ako. Lahat meron ako pero wala, hindi satisfy yung soul ko. That is not a successful life. Kinausap siya ng Panginoon. At nakita niya sa kanyang buhay, napagtanto niya, walang kabuluhan ng mga bagay sa mundong ito. Iiwanan ko lamang ito. At nakita niya the whole of the matter that you need to fear God. Matakot ka sa Panginoon. Huwag kang gumawa ng masama, kundi gawin mo yung mabuti na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. And you will feel a successful life because you achieve to be like Christ in your life. Kapatid, sa oras na ito, kung iniisip mo na napakababa mo, no. Our God and our Christ is proud of you na even lahat ng mga tao sa mundong ito, abalang-abala sa mundong ito. But you are here. You are here because you love Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa pag-uusap mo, Panginoon. Naunawaan namin, Panginoon, ang pinaka-the best sa buhay ng isang tao. To be a successful person is to know you more, Lord Jesus. To follow your gospel. To fear you, O God. And to do things, the good things that you want us to do, Lord. Kaya Lord, patawarin mo kami kung minamaliit namin yung aming sarili.
Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ang tingin namin para bang mali ang aming pagpili. Pag-aaksaya ng oras ang ginagawa namin. No. Right now, Lord, naunawa namin ang tunay na success. Kagaya ni Pablo, Panginoon, lahat ng achievements niya, lahat ng bagay na meron siya, walang kabuluhan, ginawa niyang basura. To know you, Christ, as His Savior. Lord, tulungan mo kami na maging kagaya kami ni Pablo, Panginoon. Kalimutan namin ang aming nakalipas at ang aming takbuhin, yung aming hinaharap. Ang nakaharap na naghihintay sa amin, ikaw mismo, Panginoon, to say, well done, my good and faithful servant. Pumasok ka dito sa langit na bayan. Yan ang gusto naming marinig, Panginoon. Kaya Lord, selyohan mo sa aming mga puso the meaning and the true meaning of success upang wag kaming mag-derail, wag kaming madaya ng dyablo, kundi maunawaan namin, Panginoon, na ikaw ang aming kayamanan, ikaw ang pinaka-the-best na nangyari sa aming buhay. At ipaglalaban namin ito hanggang sa huling hininga po namin, Panginoon. Kaya Lord, kung magkasama-sama man ang aming mga mahal sa buhay, mga kabatch, mga kakilala, ipagmamalaki namin that we are a Christian, tagasunod ni Kristo, at handang sumunod hanggang sa huling hininga ng aming po mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang JC Massey Church. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Selyohan mo sa aming mga puso upang wag maagaw ng dyablo. At palagi kaming magbulay-bulay sa kabutihan mo sa lahat ng sitwasyon ng aming pong mga buhay. To God be all the glory. We bring back to you all the praises and thanksgiving, none other but the only one name above every name, that every tongue will confess and every knee shall bow and say, Jesus Christ is Lord. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon.